Hi mga ka-farm, nagiging habit na ni Miss Market na pula siya pag Tuesday. Bumalik siya uli sa loob ng Darvas Box at nagsara above 7,200 level. Sa ating top 5 picks kanina, may isang nag-breakout. Ispatan natin ito at ispatan na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening. Gumawa tayo ng video dyan, ito yung itsura nya. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. Explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano ilalagay sa isang spreadsheet yung mga na-screen nating stocks. Breakout. Ayun, may isang nag-breakout sa atin, si CNPF. Check natin yung plan natin sa kanya. Ito yung plan natin kay CNPF. Breakout level niya, 18.40. Bibili tayo, 18.42 after niya mag-breakout. Tapos ang ating immediate resistance dito, so ito na. Ito yung all-time high niya. So, iba yung plan natin kay CNPF. Ang plano natin dito, bibili tayo 50% dito sa 18.42. Ayan, pwede nyong bilhin kanina yon. Kasi nga, hindi lalampas sa 70 yung RSI niya na isang requirement sa ating buying signals. Tapos, bibili ulit tayo after mag-breakout dito sa 19.20. So, ito, 19.22. Bibili ulit tayo yung natitira sa ating allocation. Kunyari, bibili ka 50% dito ng allocation mo sa 18.42. Tapos bibili ka ulit yung another 50% dito sa 19.22. So, malapit na kasi yung all-time high niya eh. Mga 4% na lang. Tapos, after niyang ma-break tong 19.20, maglalagay tayong TP. Kukuhain natin doon sa ating trade plan calculator. Ang reference natin, itong 19.22. So, 10%. Ito yung possible TP natin or 10% TP, 21.40. So, all-time high siya kaya gagamit tayo ng trade plan calculator. Kasi itong cut loss natin, ang reference natin dito, yung breakout dito sa Darvas Box. So, yung 4% niya, 17.84. Kanina below average pa din yung volume niya. So tingin ko magkaka-volume to pag nag-breakout dito sa all-time high. RSI niya below 70 pa din. So tingin ko nga ito, kailangan ma-break niya tong all-time high para ma-meet niya yung ating mga requirements. Okay, yan si CNPF. Top 5 picks for Wednesday, January 13. GEO, TBGI, CHIB, ALCO, tsaka CLI. Check natin si GEO. Guys, naghahanap ako ng mga trade na pwedeng mag-ceiling. Ang isang nakikita ko, ito si GEO. Kasi, yung volume niya, tingnan nyo yung volume, medyo malaki. Yung mga nag-ceiling nating stocks, ganyan din yung pinapakita, malalaki yung volume. For example, si MG. Ito si MG, muntik ako na matrito kanina. Nakabid na ako doon sa opening niya na 0.30. Pero nung hindi na hit, umayaw na ako kasi nag-open siya 0.31. So, hindi ko na siya hinabol. Pero sayang, dapat hinabol ko siya sa 0.31 or 0. Hanggang 0.35. Pero ganun talaga, may mga nami-miss trade tayo. So, ayan. Naghahanap ako ngayon ng mga malalaking volume na pwedeng tumaas ng medyo malaki. Isa dito si GEO. Para may potential siyang lumaki. Or mag-gain ng malaki. Last time, 20% gain siya. Itong candle na to. So, gawa natin ang plan si GEO. Gawa natin ang box.
Breakout level niya, yung current price niya 36, so bibili tayo 36.50. Gawin nating TP natin tong peak ng candle niya. So itong high niya today 0.4050. Possible gain natin 12.56. Possible TP natin 0.50. 40.50. Cut loss natin kay Geo. Check natin sa ating trade plan calculator. 36.50. $35.30. %4 cut loss. So, ayan yung plan natin kay Geo. So, take note na lang. Ito, ang laki ng volume niya. Tapos sa kanyang RSI, nasa sa 80 na. Tingnan natin kung anong galaw nito ni Geo bukas. Next natin si TBGI. So, si TBGI, bumalik lang siya. Kala ko mag-breakout to, tsaka si Home kanina pero bumalik sila sa box nila. Kanina, yon medyo mataas yung volume niya. Red candle siya, pero gain yung price niya. RSI niya nasa 65. Pag nag-breakout to, malit na allocation ang ilalagay natin kasi hindi na naman aabot sa 70 yung ating RSI. So, yung plan natin, breakout level niya is 0.3850. So, bibili tayo after niya mag-breakout, 0.39. Possible TP natin. So, dito natin nakuha sa peak ng candle na to. Possible gain 7%. Tas TP natin 0.4150. Cut loss nakuha natin sa ating trade plan calculator 0.3780. Okay, yan yung plan natin kay TBGI. Next natin CHIB. Yung price ni CHIB malapit na sa kanyang breakout level. Pero maliliit yung mga RSI na to, guys. Kaya small allocation lang tayo pag nag-breakout. Yung mga momentum stocks natin, mamaya papakita ko dun sa ating FYI's only stock. Tapos, dun yung mga RSI medyo malalaki na. Okay, ito, malapit na sa breakout level niya. Breakout level nitong si CHIB 26.10. Bibili tayo 26.15. So, possible TP natin kay CHIB. Kuhain natin ng pick na to. Possible gain 7%. TP 28.00. Cut loss natin kay CHIB
25.34 or 25.35. 25.35. % cut loss. Kanina below average yung volume niya. RSI niya nasa 63. Tingnan natin kung magbe-breakout bukas si CHIB. Next natin si Alco. Yun si Alco. Nag-breakout na siya kanina. So, significant din yung volume niya kanina. Mataas. Kaya tingnan natin to. Pwede ding ceiling to si Alco. Breakout level niya 0.74. Bibili tayo 0.75. Possible TP natin kay Alco. Kuhain natin tong pick na to. Possible gain. %. So TP 0.88. Cut loss natin kay Alco. $0.73 current price niya. So itong si Alco, paggalaw ng price nito medyo malalaki yung mga percentage. So ito yung buy mo 75, cut loss mo dalawang level lang, cut loss ka na. Okay, yan si Alco. So pag nag-breakout to bukas, kasi hindi umabot sa 70 yung RSI, 50% lang nung regular allocation ang ilalagay natin. Okay. Last natin si CLI. So yung price si CLI, malapit na siya sa breakout level niya. Gawa natin siya ng box. Breakout level niya 5.15, bibili tayo 5.16 after niya mag-breakout. Possible TP natin kay CLI. Kuhain natin tong pick ng candle na to. Possible gain 6.91%. TP 5.51. Tapos cut loss natin kay CLI. $5.00. % cut loss.
Kanina, above average yung volume niya. Mukhang pinapataas na to. RSI niya nasa 63 pa din. So, pagka breakout, maliit na allocation lang ilalagay natin. Yan ang plan natin kay CLI. So, yan yung ating top 5 picks para bukas, Wednesday. So, ating FYIO stock, for your eyes only stocks. So, Euro, Med, tsaka SOC. Check natin si Euro. So, ito ulit, guys. Naghahanap tayo ng stock na may volume. Yung mga stock na pwedeng gumalaw ng malaki. Higyan natin Darvas Box si Euro. Breakout level natin dito 3.00, ilang percent na lang. So, itong si Euro medyo pag maganda market, medyo malaki ginagalaw niya. Kita nyo dito ilang percent siya, 50%. So, pwede siyang mag ceiling 50%, ito 49%. So may history itong nagsi-ceiling si Euro, kaya bantayan natin. Next natin si Med naman, so significant din yung volume niya kanina. RSI niya nasa parabolic level na. Pag ginawan mo siya ng box, yung price niya nasa breakout level niya na. So guys, kung ganito, pwede ka siguro mag-bid after niyang mag-breakout. Kahit sa opening pa lang. Pero wag full allocation. Maliit na allocation lang. Pwedeng 30%. Tapos dadagdagan mo na lang siya habang tumataas. 30%, 30%, tapos 40% yung huling-huli. Pero dapat magkakalapit lang. Kunyari, breakout to ng maga, opening, tapos nag-bounce dito sa kanyang Darvas Box, umakyat uli, pwede kang bumili uli. Sa intraday, kung magpa 5 minutes ka, every time na magbe-breakout, pwede kang bumili. Pwede din sa deep kung gusto mo. Pero ganun yung ginagawa ko. Every time magbe-breakout, so kunyari, try natin si ano pala. Medyo mahirap basahin to si Med eh. So, yan. So, ito. Opportunity mo bumili dito. Mga ganyan. So, nag-dip siya. Makikita nyo yung candle na to. In-engulf siya ng candle na to, yung ating swing trade. In-engulfing candle, pwede ka nang bumili. Or, pwede ka din bumili pag nag-breakout. Ilang percent pa yan. So, may 5% ka naman. Ganon guys. Pag bibili ka, gusto mong bumili ng maga, pero ingat pa din kasi mahirap bumili talaga ng market open. Yan, si Med uli. So, si Med medyo mahirap spellingin. Gagawa mo siya ng box. Ito yung magiging box niya. Engulfing candle. Siguro ito. Ito or itong breakout niya na din dito. Okay. So, si Med, check natin kung may history siya ng malaking galaw. At si Med naman, ang history niya, ito, meron siya dito, 36%. Gumagawa siya ng malaking wick. Parang yung mga trader, parang wala silang tiwala dito kay Med na masusustain niya yung kanyang galaw. Kaya pagdating dito sa taas, nagbebentahan na. So guys, ingat dito. Huwag kayo magpapaiwan dito sa wick na to. So always practice yung ating take profit.
yung TP natin. Kahit 10%, kahit 10% pa lang mag-TP na kayo, okay lang yun. Basta't meron na kayong na-realize na gain. Kung mangyari man to, kung medyo mabilis siya, at least may profit na kayo na pwedeng pang equalize dito sa malulos nyo dito sa buhusan na to. Okay, yan si Med. Tapos next natin si Sok. So si Sok tsaka si Med, magkamukha yung chart nila. Sok. So yun, ganun din. So nandun na siya sa breakout level. So weak din yung breakout level nito ni Sok. So tingnan natin yung volume niya. Ayan, malaki. RSI niya pa 70 na. Tingnan natin kung may history ito ng malaking galaw. Ito 9%. Ito 20%. Ito siguro 50%. Ito. So meron siyang history na nagsisiling. So ganun ulit guys, pag yung masyadong pangarapin na lahat ng allocation nyo mag-ceiling, pwede kayo magbawas-bawas na. Kunyari, ito, tingin nyo mag-ceiling siya pero mag-take profit pa din kayo. Ano tayo? Sell on strength. Hanggat pataas siya, mag-sell ka. Kung dumidire-diretso siya ng 20%, mas medyo minto dun, mag-sell ka na. Or sa 10%, medyo minto sa 10%, mag-sell ka na. Pero ano lang yun konting allocation lang ang sisell mo. Kunyari, 50% ng allocation lang sisell mo para yung natitira, may pag-asa kang makasakay sa ceiling kung sakasakali. Okay? So, ayan, si Sok. So, ito yung ating mga FYI stocks. So, doon na tayo sa ating open port. Guys, walang question ngayon, kaya diretso na tayo dito sa ating open port. Check natin yung aking call account. So, ayan ang aking account sa call. Yung ating 22,000 account. So, kanina, ayan, negative tayo. Minus almost 3,000. Kasi ang nangyari, si Pa, nag-breakout sa 2.15. So, bumili ko dyan. 2.15. Nag-breakout siya 2.15. Bili. Tapos, nag-dip siya ng 2.11, bumili uli. Tapos, nakabenta ako dito, 2.09 yata. So, loss ako dito kay Pa. Si San din, binenta ko na. Kasi parang wala nangyayari. So, yan, si San. Pagkabenta ko nga, tumaas siya Pero, parang nung una, wala siya, bumababa pa siya. So, ang kanyang open is 2.03. Tapos, bumaba siya hanggang 1.96. So, nung pagkataas niya uli, binenta ko na siya yung 2.04 yata or 2.05. Tapos bumili ko ng APL. Ang galing sa dip. So ito yung guys yung tinatawag ko na pampagising na araw. So ito nire-remind ako na anytime pwede ko matalo. So itong si APL kasi nag-dip siya. Nag-aabang ako talaga ng dip kay APL. Dip siya hanggang 0.27. Nangyari, bumaba pa siya. So, nagbenta na uli ako ng 0.2550. So, lost uli. So, yan. Accumulated loss ko today. Saan na ba yun? 3,000. So, bumaba na yata uli ako sa Hindi ko alam kung nasa 50% pa din to, pero kasi 22k i-start natin.
So 33 na lang siya, 33,200. Parang nasa 50% gain pa din naman. Pero ito, medyo malaki-laki yung loss. 8%. Yung problema. Pag medyo dire-diretso yung panalo mo, magiging parang pabaya sa pagtitrade. Hindi na masyadong iniisip, sakay na nasakay, napopomo. So ayan. So may plan naman ako kanina, kaso nga lang nasa isip ko din mataas na masyado yung mga stocks, kaya dapat hindi na yata ako nagdagdag pa or nagbili pa sa dip. Sana i-reflect ko na lang kung dapat yata nag-rest muna ako today bago ako mag-trade ulit. Okay? So, ayan. Lost today ang ating open port. Pero ayan, nakabili ko kay B. Si B pala yung FYI stocks natin kahapon. Medyo tumaas siya. Ang sabi natin kay B, ito yung breakout natin kay B. Kung nakabili ka dyan, nakailang percent ka na. Ito pala yung breakout sa swing natin. So 14% na dapat. Kaso itong si B, nabili ko siya end of day na. Nakita ko, kaya ako bumili. Malaki yung volume niya, RSI, parabolic level. Mas maganda yung candle din. So solid yung candle niya. Tingnan natin. Tapos si B, medyo may mga paggalaw din tong malalakas mga ilan percent din. Di ko lang ako makakita ng nag-ceiling na candle. Mga 15%. Yung huli yata niyang galaw 30%. So sana magano siya bukas. Ito, alam ko 30% to. 38% ito. Munti ka na mag-ceiling. So may mga galaw siyang ganyan. Sana ulitin niya bukas. Okay, pero may DNA to si B na bumababa siya pagka matataas na galaw kinabukasan Pero iba naman to. Kasi itong mga galaw niya na to, downtrend pa yung market natin. So tingnan natin sa bull market or sa bull run natin kung ganun pa din yung magiging DNA niya or pwede na siya magdiretso. Okay, yan yung aking hawak ngayon, si B. So all in uli kasi maliit lang to guys, kaya ino-all in to kasi maliit lang tong port, kaya pwede siyang i-all in. Pero siguro pag mga lumampas na to ng 50,000 or 100,000, dapat hati-hatiin na natin. Okay, yan ang aking open port. So lost today. Next natin, go tayo. You learn nothing from trading if you think you are right all the time. So yun, ang panagi lang naman tama dito sa ating trading is si Miss Market. So tayo, nagre-react lang tayo kung ano sabihin niya. Kaya nag-breakout, react lang tayo. Yun na yung indication ni Miss Market sa atin na may momentum yung stock. Kung mali, bumalik sa box or tinamaan niya ating 4% na cut loss, react lang ulit tayo. So react lang tayo kay Miss Market kasi siya yung palaging tama. Kung ano yung sabihin niya, yun yung masusunod. Okay guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.